Sa oras na matapos mong panoorin ang video na ito, 8 milyong tasa ng kape nang may inom sa buong mundo. Ang kape ay umiiral na ng hindi bababa sa 1.5 libong taon. At sabi ng ilan, napakalaki ng epekto nito na nakatulong itong magpasiklab sa Enlightenment na nagbigay daan sa ilan sa mga malalaking ideya na sumusuporta sa mundo. Sa pagkakaalam natin, ang pangunahing aktibong sangkap ng kape ay caffeine na itinuturing na pinakamalawak na ginagamit na psychoactive drug sa planeta. Kaya saan nga ba nanggagaling ang kape at ano ang epekto nito sa atin kapag iniinom natin ito? Ang kape ay nagmumula sa bunga ng coffeer, isang halamang rubica na nagmula sa Ethiopia. Ayon sa isang kwento, isang pastol ng kambing noong ika-9 na siglo na nagngangalang Calder ang nakakita na mas naging masigla ang kanyang mga kambing matapos kumain ng mga bunga ng kape. Tumikim din siya. Iminumungkahi ng mga tala ng kasaysayan na inihaw ng mga Sufi ng Yemen ang buto ng bunga ng kape upang likhain ang inuming kinikilala natin ngayon. Noong ika-15 siglo, ang mga unang coffee house ay nagsimulang lumitaw sa buong Ottoman Empire bago kumalat sa Europa. Sa mga sumunod na siglo, ang mga coffee house sa Europa ay naging isang lugar para sa pag-uusap tungkol sa negosyo, politika at mga bagong ideya. Sinabi pa nga ng isang akademiko na si Jürgen Habermas na kung walang kape, maaring hindi natin naranasan ang Enlightenment. Ang mga pilosopo tulad ni Kant at Voltaire na sinasabing umiinom ng hanggang 72 tasa sa isang araw ay nagsimulang kwestiyonin ang interpretasyon ng simbahang Katoliko sa mundo. Sa halip, bumaling sila sa agham sa paniniwalang lahat ng bagay sa sansinukob ay maaring may paliwanag ng makatwiran. Ang tinatawag na Age of Enlightenment ay radikal na nagpabago sa mundo sa pagkakaalam natin. Humantong ito sa pagbagsak ng mga monarkiya, paglago ng demokrasya at maraming siyentipikong tuklas. Nagpasiklab din ang kape sa kalakalan ng alipin. Ginamit ng mga Pranses ang mga alipin mula sa Africa sa mga plantasyon sa Haiti at pagsapit ng unang bahagi ng 1800s, ang Brazil ay gumagawa na ng ikatlong bahagi ng kape sa mundo gamit ang mga aliping Aprikano. Nagbigay daan din ba ang kape sa kapitalismo? Nagsimulang mamigay ng kape ang mga kumpanya sa kanilang mga manggagawa. Sa kalaunan, pinayagan silang magkaroon ng mga coffee break. Hindi ito isang altruistikong hakbang. Sinusubukan nilang pataasin ang pagiging produktibo ng mga manggagawa. Pagdating sa kasalukuyan, 2 bilyong tasa ng kape ang naubos araw-araw. Ito ay isang industriyang nagkakahalaga ng $90 bilyong bawat taon at higit pa riyan. Ito ay isang pangunahing panlipunang bahagi ng pang-araw-araw na buhay para sa bilyon-bilyong tao. Kaya, paano naapektuhan ng kape ang katawan? Kapag pumasok ang caffeine sa iyong digestive system, sinisipsip ito ng bituka papunta sa daluyan ng dugo. Ngunit nagsisimula lamang ang mga epekto pag tumama ang caffeine sa nervous system. Nangyayari ito dahil ang caffeine ay may chemical structure na halos kapareho ng sa isang substance na ginagawa ng ating sariling katawan, ang adenosine. Dumidikit ang caffeine sa mga adenosine receptor ng katawan na matatagpuan sa ibabaw ng mga nerve cell. Ito ay parang isang susi na nagbubukas ng kandado upang pabagalin ang sympathetic nervous system. Binabawasan nito ang bilis ng tibok ng iyong puso at lumiliha ng estado ng antok at pagre-relax. Sa pagharang sa mga receptor na ito, ang caffeine ay lumiliha ng kabaligtarang epekto. Ang iyong blood pressure, halimbawa, ay maaring bahagyang tumaas lalo na kung hindi ka sanay uminom ng kape. Madalas, ganun din sa aktibidad ng utak. Pinasisigla ng caffeine ang utak, pinipigilan ang gutom at tinutulungan kang manatili sa estado ng pagka-alerto para makapag-concentrate ka ng mas matagal. Maaring magkaroon ng positibong epekto ang caffeine sa iyong mood, pigilan ang pakiramdam ng pagod at mapabuti ang pisikal na pagganap. Kaya maraming atleta ang gumagamit nito bilang supplement. Ang mga epektong ito ay maaaring tumagal sa pagitan ng 15 minuto at 2 oras. Inaalis ng katawan ang caffeine 5 hanggang 10 oras pagkatapos itong inumin. Ngunit ang mga natitirang epekto ng caffeine ay maaaring tumagal ng mas matagal pa. Kung gusto mong i-optimize ang mga epekto ng caffeine sa iyong katawan, iminumungkahi ng mga eksperto na iwasan ang caffeine sa hapon para mas may epekto ang iyong tasa ng kape kinaumagahan. Nangangailangan din ng pag-iingat ang pag-inom ng kape. Para sa malulusog na matatanda, ang inirerekomendang maximum na limitasyon ay 400 mg ng caffeine sa isang araw. Katumbas yan ng 4 o 5 tasa ng kape.
Ang paglampas sa limitasyong ito ay maaring magdulot ng mga side effect tulad ng insomnia, nervyos, pagkabalisa, tachycardia, pananakit ng tiyan, pagduduwal at sakit ng ulo. Ang mga toxic effect tulad ng seizure ay maaring makita pagkatapos ng mabilis na pag-inom ng humigit kumulang 1200 mg ng caffeine. Katumbas yan ng humigit kumulang 12 tasa ng kape. Siyempre, ang mga limitasyong ito ay nag-iiba-iba sa bawat tao. Ang ilang mga tao ay genetically mas sensitibo sa caffeine. Ngunit kapag ininom ng katamtaman, ang kape ay maaring maging mabuti para sa iyong kalusugan. Halimbawa, iniugnay ito sa mas mababang panganib para sa type 2 diabetes, cardiovascular disease, ilang uri ng cancer at Parkinson's. At ang mga benepisyong pangkalusugan na ito ay hindi lang konektado sa caffeine. Ang kape ay may iba pang mga kapaki-pakinabang na substance tulad ng chlorogenic acid at mga antioxidant na maaring magbababa ng panganib ng maraming sakit. Sa susunod na humigop ka ng kape, baka hindi mo na ito tingnan sa parehong paraan muli.